Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinakita ko po sa inyo ang top 10 na kasalanan ng Bangag Administration na patuloy nilang kino-cover up o dinadivert na mga issue nila sa Pogo, kay Alice Guo, kay Pastor Kibuloy, sa EJK investigation kay PRRD at sa confidential funds ni VP Sara at ang OVP. Actually marami yan guys, pero sadyang 10 lang po ang sinabi ko sa inyo. Isasama ko nga pala yung pagkaupo niya pa lang as president mga idols, ang unang-una niyang ginawa is inabolish niya ang binuo ni PRRD na PACC or Presidential Anti-Corruption Commission. Imagine that, di ba? So kitang-kita ang motibo mga idol na para mag-giveaway sa malawakang korupsyon in the future. At yun nga po ang nangyayari ngayon mga idols. Baka sakaling may mga wala pa ring alam sa status quo ng ating bansa ngayon, kaya naman hayaan yung ipaalala ko ito sa lahat ng ating mga kababayan kada video ko mga idols, na ito po ang dahilan kaya marami po ang nananawagan na mag-resign na si Bangag sa kanyang pwesto. Syempre guys, unahin na po natin yung muling naghari ang mga kanal at mga durugista. Dahil noong panahon ni PRRD, sila ang nababalitaan nating pinapaslang. Pero ngayong panahon ni Bangag, panay inosenteng tao na at mga law-abiding citizen na naman ang mga pinapaslang ng mga durugista at kriminal. Diba guys? Doon pa lang wala nang continuity. Tama. Diba? Isunod na natin dyan guys yung 20 pesos na per kilo ng bigas na pinangarap ni Bangag na ginamit niya sa kanyang pangangampanya. Tapos nung naging presidente na siya, hindi pala 20 pesos na per kilo ang gusto niyang mangyari guys. 20 pesos daw palang dagdag per kilo. Isunod na po natin dyan ang usapin sa duga, mga idols. Aba, nag-upgrade na ngayon ng mga durugista. Dahil kung dati, kung saan-saan lang ang mga dagden, ngayong panahon ni Bangag nasa Malacanang complex na. Wow, palapit ng palapit sa kanya, no? Pang-apat mga idol, yung pinagtangkaan nilang amyendahan ang konstitusyon para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga posisyon. At para masaya, ginamit nila ang mga ayuda para papirmahin ng mga tao na nag-participate sa tinatawag nilang People's Initiative. So dahil dito, nag-backlash ito sa kanila nang binanatan sila ni PRRD sa kanilang mga prayer rally. At nireveal nga ni PRRD ang kanilang mga motibo. At yun nga ay para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga pwesto. Panlima, ipasok na po natin dyan ang pagnanakaw nila Romualdez sa Kamara from Neptugaa. Imagine billions of pesos ang mga ninanakaw nila taon-taon. Grabing garapalang pagnanakaw no? Grabe talaga. Pang-anim, ipasok na po natin dyan ang bilyon-bilyong ininvest sa Maharlikan Wealth Fund na wala pa rin tayong nababalitaan hanggang ngayon. Putya, kailan kaya nila planong i-implement ang mga plano nilang gawin sa Maharlikan Wealth Fund na yon, no? Pagputi na ang uwak. Pang-pito, ipasok na po natin dyan yung billion a day na invisible na flood control project ng administrasyon. Parang wala naman no? Parang flood lang ang meron. Wala namang control. Diba? Pangwalo, sa panahon lang ni Bangag nangyari yung merong loan better na nanalo ng jackpot prize sa loto ng 20 beses sa isang buwan. Wow naman. Mukhang tiba-tiba silang lahat sa mga jackpot prize na yon, no? So isa lang ang ibig sabihin nito mga idol. Kayang-kaya po pala ng PCSO na manipulahin ang resulta ng loto. So ano ba talaga? Lotohan o lokohan? Linawin nyo Di ba? Tama. Pang-siyam, yung pagbenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng 25 tons of gold reserve ng ating bansa. Bakit news blackout at bakit walang komento dito ang buong Kongreso, no? Mapa-upper man or lower house, no? Tahimik lahat. Ba't kaya na-liquidate na ba sa lahat? At pang-sampo, saan na napunta ang 89.9 billion na sobrang pondo daw ng PhilHealth? Sino-sino ang nakinabang doon mga boss? Ha? So yan po ang top 10 na kasalanan ng Bangag Administration. Kaya po Marcos resign na
ang sinisigaw ngayon ng entire Filipino nation. Nag-rhyme lang po ako. Okay? At dahil napakatindi nga po ng backlash nito sa kanila hanggang ngayon, kino-cover up pa rin po nila ang top 10 issue na ito hanggang ngayon. So yan po ang dahilan kaya po nabuo ang diversion tactic circus issue ngayon, gaya ng mga issue sa Pogo, Alice Guo, Pastor Kibuloy, EJK investigation kay PRRD at confidential funds ni VP Sara ng OVP. So yan po ang top 10 na kasalanan ng Bangag Administration na gagawin kong top 11 sa mga next video ko. Na hanggang ngayon ay kino-cover up nila gamit ang mga issue na ito. Especially yung confidential funds ni VP Sara gamit syempre ang mainstream media. So ngayon naman mga idol, may konting paalala lang po ako sa lahat ng mga Filipino voters this coming election na nakakatanggap ng mga ayuda from AIX, AKAP, TUPAD or any kind of ayuda na binibigay ng mga representante ng inyong mga probinsya. Let me remind everyone na pera din po nating lahat yan. Binibigay lang po nila yan sa inyo para magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila para sila po ang iboto ninyo sa paparating na halalan. Okay? So sa madaling salita, parang vote buying na po ang ginagawa nila sa panahon na to. You know why? Kasi po lahat ng mga programang nabanggit ko po na nagbibigay ng ayuda sa mga tao ngayon ay nabuo po para solusyonan ang financial crisis nating lahat noong panahon ng pandemic. So bakit nag-e-exist pa rin ang mga programa na yan ngayong wala naman ng pandemic? 'Di ba? So ang motibo ay kitang-kita na gusto lamang nila magpasikat at umeksena. So meaning to say, these ayuda are just a band-aid solution dahil ang tamang solusyon ay mabigyan dapat ng kabuhayan o trabaho ang bawat tao. Ibaba ang presyo ng mga bilihin at puksain ang kahirapan sa pamamagitan ng pagpigil sa korupsyon ang tamang solusyon. Hindi ang mga ayuda na yan. Kaya naman mga idol, wag po tayo magpapadala sa mga ayuda aka vote buying nila. Dahil lahat naman ng mga perang binibigay nila ay hindi naman sa kanila. So wala kayo dapat maging utang na loob sa mga ayuda na yan. Dahil uulitin ko, pera din po nating lahat yan. Okay? So sa darating na eleksyon mga kapatids, tanggapin nyo po ang mga perang binibigay nila sa inyo para bilhin ang mga boto ninyo. Fine, tanggapin nyo yan. Lamang tiyan din yan. Tapos, iboto nyo pa rin ang kandidatong gusto nyo. Bakit? Malalaman pa ba nila kung sino ang binoto nyo? So pag nagawa po natin lahat ito, ibig sabihin lamang po nun, hindi na ang mga Pilipino. Ito po ay isang paalala mula kay Mr. Rio. So gaya nga po ng paulit-ulit kong sinasabi sa mga vlogs ko, I'm not just a vlogger. Kasi po ako ang vlogger na gusto pong solusyonan ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. At magagawa naman po natin ito kung tayo po ay magkakaisa. Kaya naman po mga idol, iniimbitahan ko po ang lahat na sumali po sa FB group ko po na Pulso ng Masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Filipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na iko-conduct ko sa group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dummy account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dummy account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinusurvey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang isi-survey nila? Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasa-survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang? Or kahit pa 2,500 pa sila na nasa-survey, di ba? Kaya nga I don't believe in surveys. Kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara
or kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao sa total voters population na masisurvey nila, dapat po lagi nating iisipin na hindi po legit ang mga ganyang klaseng survey. So dito po sa group ng Pulso ng Masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng Masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito. Basta legit ang FB account mo, mapapro Duterte, anti-Duterte, Dilawan, Pinklawan, or Marcos loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin dito sa group na to kundi bumoto sa mga i-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamain condition po tayo ng mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para ma-counter natin ang mind conditioning na ito ng mga pulpolitiko sa ating bayan. So guys, para mas marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga i-conduct nating survey sa group na ito. So guys, once na ma-approve ko na po kayo at nakapasok na po kayo sa Pulso ng Masang Pilipino group, i-click nyo lang po itong dalawang nakapin sa group natin. So click the first one at sumali po sa approval rating survey natin. And then click back para po bumalik ulit kayo sa home ng group natin. And then click the second one at sumali po sa trust rating survey natin. Para po malampasan natin ang 1,200 hanggang 1,500 na respondents ng mga scam survey agency na pinagkukunan ng information ng mainstream media. Okay ba mga idol? So guys, may sinasabi po itong isa sa mga troll army ni Bangag na tinatawag niyang Gerald. Di ata alam banggitin ni Bangag ang totoo niyang pangalan. Nakakaawa naman. So sabi po sa post niya at sinabi ng SDS New York, an attack to the Duterte family is an attack to the Filipino people daw. Aba, naggalaiti yung isa sa mga troll army ni Bangag. Sabi niya kailan pa daw naging representante ng Filipino people ang mga Duterte. Politiko lang daw sila at interest lang daw nila ang iniisip nila, period. Una sa lahat boy, hindi mo maiintindihan ang mga solidong followers ng mga Dutertes. Kaya huwag kang mag-iiyak sa post mo, okay? Kahit kailan never mo kaming maiintindihan kasi isa kang bayaran ng amo mong si Bangag, okay? Sadyang may nakaharang lang talagang pera sa iyong mata, bibig at tenga. So bakit ka nga naman sa amin sasang-ayon kung yun ang tingin namin sa mga Dutertes? Diba? President Duterte is the greatest president of all time sa kasaysayan ng ating bansa. At kung di mo alam yun, takawawa ka naman. Bakit? Tingin mo magaling ang nagbabayad sa iyong si Bangag, boy? Nagpapatawa ka ata. Kaya mo lang naman pinupuri at sinasamba si Bangag kasi bayad ka eh. Diba? Kung di ka naman bayad, babanatan mo rin yan, sigurado ako. Naging mangmang ka na lang the moment na naging kang bayaran ni Bangag. Ganun talaga siguro yun, Brad, no? Pathetic ang mga bayarang supporter ni Bangag. Ang cheap na mga pagkatao niyong lahat. So ngayon naman mga idol, alam nyo ba guys na may nag-share sa akin ito? Galing po ang screenshot na ito sa isa po nating ka-DDS na nag-i-spy sa mga GC ng mga troll ni Bangag. Alam nyo ba na ang Budol family ay nabudol ng organizer ng mga bayarang rallyhista nila? Imagine no, si Budol-Budol man nabudol ng organizer nila. How ironic, no? Ito po ang screenshot sa GC nila guys. Tara guys, tawanan po natin. Scoop number 1. Ayon sa Puting Katsuri, nagsakit-sakitan daw ang VP ng nagpaparally kahapon for Kuting Jr. Alam nyo guys, sa totoo lang, hindi ko alam ang ibig sabihin ng Katsuri. Ano ba yon? Gay lengua or what? Or alien language? So ito po ang binigay na screenshot nung isa po nating ka-DDS na nag-i-spy sa mga GC ng mga rallyhista ng Bangag admin mga idols. Yun ang palusot nila, kaya konti lang ang taong dumalo. Hindi na raw muna nila dadalhin ang taong inimbita nila sa rally. Wow naman pare, may ganung factor pa talaga no?
Unahin daw muna nila ang kalusugan. Unahin ang kalusugan o hanggang yun lang talaga ang kayang i-deliver ng organizer na mag-rally para kay Bangag? Di ba? Sus naman, style nyo bulok. Pero di umano inistafa nila ang mga tao. Binulsa raw yung tig 2,000 na ibabayad sa mga pupunta sana. Oops! Anyari? Nayari sila, no? Yan ang hirap kinabangag, no? Kung sino-sino lang nabayarang organizer ang mga pinagkukuha nila. Baka mamaya anti-Marcos na rin yun. Kaya sila inistafa, di ba? Well, hindi malayo mga idol. Hindi malayo mangyari yun. So kung nangako sila ng 50,000 na katao na... Wait, what? 50,000? Saan sila kukuha ng ganyan karaming tao? Diyos ko Lord naman. Eh kung ang population lang ng mga bayaran sa barangay ng organizer nila ay 2,000 na katao lang kasama ang mga sanggol, mga matatanda, putya saan pa sila kukuha ng 48,000 na katao na babayaran nila para pumunta? Tatkat nga din tong Bangag couple na to, no? Nagtiwala sila makakapag-deliver ng 50,000 na katao. Comedy ang putya. attendees. Pero 2,000 rallies lang ang dumating, limpak-limpak na datong daw ni Lisa Tanas ang kanilang kinatkong. Ayun na mga idols, budol is real talaga. Talagang limpak-limpak na salapi ang nanakaw ng organizer nila kina Bangag, no? Yan ang tinatawag na karma is real. Malamang ng ibang bansa na ngayon yung organizer na yun. Easy money sa kanya, no? Halimbawa, 50,000 minus 2,000 is 48,000 attendees ang hindi napapunta. Grabe, ang layo na expectation niya na Bangag sa reality, no? So 48,000 times 2,000 is equals to 96 million pesos. Ay grabe, 96 million pesos ang nabudol, kinabudol-budol man, no? Grabe naman yun. Paldong-paldo yung organizer na budol, no? So balitang-balita mga idol na budol po ang Budol family. Yan po ang tinatawag na what goes around comes around, aka karma. Karma is real. Nyo imagine, 96 million pesos ang kanilang nabulsa. Baka nga mahigit pa. Malamang mahigit pa. Siyempre siguro anti-Marcos na rin yung organizer na nambudol sa kanila. Kaya naisip niya siguro na tangayin na lang yung 96 million. Siguro sinabi nun, binudol naman nila kaming mga bumoto sa kanila eh. E di, ibudol ko na rin sila. Diba? Siguro ganun ang mindset nung nambudol kina Bangag, no? Grabe raw ang unsehan ng mga ganid kung ganon. Eh, nagsama-sama ba naman ang mga pare-parehas sa manloloko eh? Eh di certified onsehan talaga ang kalalabasan nun, di ba? Ano ba bang ine-expect nila? Nga pala, kaibigan daw ng puting katsuri ang isang ralista na umattend kahapon. Kaya nalaman niya ang mga detalye. Okay, sabi niyo eh. Kaya reliable daw ang source? Yes. Abangan daw ang scoop number 2. Wow, may scoop number 2 pa talaga ah. Well ako guys, di agad ako nagpapaniwala sa mga ganitong kwentong kutsero. Alam nyo naman, pwedeng palabas lang nila yan, di ba? Para isipin natin na gumuguho ang relationship ng organizers and members sa Bangag couple na nagbabayad sa kanila, di ba? Para syempre, excuse na rin nila kung bakit 2,000 lang daw na katao ang dumalo sa pautot na rally nila, di ba? Para syempre, may scapegoat sila na kaya naman pala kukunti lang ang pumunta eh. Kasi may unsehang nangyari, di ba? So ganun lang yun mga idols. Pwedeng palabas lang nila to para pagtakpan na kahit siguro babayaran yung ibang mga nirecruit nila, ayaw nang sumama sa mga pautot na rally nila. Tama. Diba? Or ayaw na lang po nilang tanggapin na 2,000 lang ang pumunta sa 50,000 na kataong inimbita nila. Kasi halos lahat ayaw na kina Lisa Tanas at sa Bangag administration. Diba guys? Ganun lang yun. Simple logical conclusion lang yun. Pero kung totoo to, karma is real. Ang masasabi ko na lang talaga kung totoo to ay buti nga sa inyo. For more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB
at mag-subscribe sa Misteryo Official sa YT. Maraming salamat, mga kabayans.